Lambanog industry or pag-aalak, as locals call it, is one of the primary livelihoods in the municipality of Vinsons, Camarines Norte, along with pagpapawid. Sasa or nipa palm trees are the sources of the two primary products of Vinsons, namely pawid and lambanog, and are very abundant in the town, particularly in the barangays located along the riverside. Due to this abundance, the locals rely on nipa farming, both pag-aalak and pagpapawid, as their source of income. From generation to generation, this livelihood has been passed on. In fact, today, lambanog is not only patronized by the locals, but is even exported to other provinces. Ako si Ricardo Hernandez, na isang mag-aalak ng araw na minanak ko sa aking magulang. At sa kami ay binuhay sa pamamagitan ng pag-aalak. Ako si Bernardo Baris, 56 na taon na. Nasa 20 taon na ako nag-aalak. Yung una noon, hakawanin mo yung bunga. Katapos nun, sisipain mo ng dapat umabot ng mga isang buwan bago siya putulan. Pag nasipa mo na siya nasa loob ng isang buwan, mga 8 bisis sa isang buwan, kaya mag-12 bisis sa isang buwan, pwede mo na siyang putulan. Pagkaputol nun, makuha ka naman ng bumbong, sasawadan mo siya, mga 3 araw o 4, pag napuno, yung pwede mo na siyang kunin. Pagkakuha mo nun, yun ay mga depende naman kung gusto mo madaling lutuin siya. Pero dapat nga ipaasimin. Dapat ipaasimin mo yun ng hindi, pwede yung mga 10 araw o kung wala kang ganun lalagyan, mga 5 araw, pwede yung ganun. Pag nag-asim na yun, pwede mo na lutuin. Yung pag naisalagay mo sa drum, yun, kakatungan mo, lalagay mo itong, lalabas ay ganito. Para naman hindi nato ba, sa primerong tulo, huwag mong kasukar ng gatong. Pag nagulpi ng gatong, ang lalabas naman ito, ito ba din. Gaano po kahalaga sa inyo yung pagluluto po ng alak, yung industriya ng paglalambanog dito sa atin? Mahalaga sa akin, parang yun lang ang naging hanap buhay ko ay magandang kinikita. Pero sa ngayon, mahirap na yan ang paggatong. The process of making nipa wine requires the use of panggatong or firewood in order to boil the tuba or the extract. Because of the continuous production of lambanog, today there are no longer enough sources of panggatong. The town had been very rich with mangroves, kuyapi, and other trees, but only few are left today, which triggered them to look for other woods in order to provide for the demand. Higit pa, ang pag-aalak ay hindi problema ang pagluluto, ang panggatong sa pagluluto ng alak. Kadalasan ang aming ginagamit na panggatong ay ang bakawan. At nung araw ay marami pang kahuyan dito sa aming lugar. Bakit nga ba mangroves ang ginagamit ng mga farmers natin, particularly yung gumagawa ng mga alak natin? Ano? Kasi yung mangroves, mas mataas ang thermal energy niya compare din sa mga ordinaryong kahoy natin. Siguro para mabawasan yung impact doon sa pagpuputol ng kahoy, isa sa mga alternatives yung pag-ano natin yung mga coconut husk natin, pwede ma-convert siya, or yung rice husk, yung rice hull ba yung tawag doon sa ano. So yun, pwedeng gawin siyang yung charcoal briquettes na pwedeng halos pareho naman ng yung thermal energy na naibibigay ng mga ng kahoy natin. So sa halip na magputol ng kahoy, yung mga hindi na ginagamit or yung sa patapon na, yung tapon na natin ng mga materials, pwedeng gamitin din yun na alternative. May nagsasabi sa amin na may gumagamit nga nung yung ipa na yun, pero wala naman kami nakakita na gumagawa nun, kaya hindi namin kung paano nga yung paggawa nun.
Lambanog industry gives livelihood to many but will continue to cause harm to the environment if education and support about the use of other alternatives to panggatong will not be provided. The Nipa winemakers need to be properly informed in order to save the industry and the environment in general.